Iginiit ng BIR o ng Bureau of Internal Revenue na hindi sira ang mga aparatong ginamit nila sa pagsuri sa tax stamps ng mga sigarilyo ng Mighty Corporation. Pero giit ng abogado ng kumpanya, hindi peke ang ginamit nilang tax stamps. May report si Cedric Castillo. Matapos siguruhin ni Mighty Corporation VP for External Affairs Alexander Wong Choo King sa Department of Justice na handa silang makipagtulungan sa isinasagawang investigasyon kaugnay ng di umano'y fake stamp tax. Kinuwestiyon ng abogado nito ang mga ginagamit na tagant reader ng BIR o ang mga aparatong nagpakita na peke ang tax stamp sa mga pakete ng sigarilyo ng kumpanyang Mighty Corporation. Kine-question namin pati yung saan ba nanggaling yan? Sino bang may-ari niyang mga makina na yan? Baka naman galing din yan sa kalaban ng Mighty. Sagot ng Bureau of Internal Revenue. As far as our validation is concerned, the tagant readers are good. There are products with fake stamps and there are products with valid stamps. So this was separated. In the same warehouse, for example. And I could only surmise that that's also good strategy if you're a manufacturer. So you could always claim that, no, there are valid products. So you mix it with the fake products. Ngayong araw, in-inspection ni BOC Commissioner Nicanor Faeldon ang mga container van sa pier ng Tacloban na naglalaman ng mahigit 400 kahon ng mga sigarilyo na di umunoy may mga fake stamp. 6 pang mga warehouse ng sigarilyo ng Mighty Corporation sa Pampanga ang in-inspeksyon ng BIR at Customs. 2 bilyong pisong halaga rin ng sigarilyo ang nasabat noong isang linggo dahil di umano sa pekeng tax stamps. Pero nanindigan ng abogado ng Mighty na hindi raw peke ang ginagamit nilang tax stamps. Naniniwala ang BIR na wala raw pangilang batas laban sa tax evasion kaya may mga kasong nabibinbin ng matagal na panahon. Ang mungkahi ng ahensya, gawing heinous crime ang tax evasion kapag masyadong malaking halaga na raw ang pinag-uusapan. We're looking at a threshold figure of about maybe 500 million or 1 billion. If that's the figure, then certainly it has affected tax evasion of that kind has affected the economy of the country. And it should be considered as economic sabotage. Cedric Castillo, GMA News.